Beyond the Success, a special friendly interview of two amazing leaders who are both dedicated but found their own unique path to success. You will learn simple ways to beat challenges, find the right mindset to keep going, and get easy tips you can use for your own goals. And let's cheer for our loudest, for our special guests for today. Ladies and gentlemen, this is Beyond the Success. Good evening sa lahat ng nasa Zoom natin ngayon. I'm so excited to share my story. Bakit nga ba nabago ang buhay ng isang simpleng guro, no? Hindi lang sa finances, sa mindset at paano nag-shift ang buhay to becoming an entrepreneur. And this is Beyond the Success, an avenue ng mga taong bakit nakatawid sa pagnenegosyo. Hello everyone! So this is breaking the income ceiling, creating income beyond the classroom. So hello sa lahat ng mga guro natin na nandito. Yes, I am Chris Buntilao. Nakikita niyo ba yung screen natin ngayon? No, I am Chris Buntilao, a teacher by profession, a licensed professional teacher, an ESL teacher, and a mom. And I'm so excited, no, to share my story, bakit ako nandito. I am from Bukidnon. Hello sa mga Bisaya diha, no? And from someone na walang idea walang idea anong gagawin sa buhay, tunaw nakita ang purpose sa pagnenegosyo. I am from Bukidnon, Bisaya, Tubong Bukid. Hello sa mga Bisaya diha. Kinsay taga Bukid dire, no, namulat sa simpleng pamumuhay. Lugar na walang mataas na building, no, walang magagarang sasakyan. Kung may motor ka, no, kung may motor man sa aming barangay, ikaw na po isa sa mayaman. Kung may TV, isa ka sa sikat sa lugar namin. And of course, kung may cable, sino yung may mga cable dito sa lugar ninyo nung unang panahon, ikaw na po ang friends ng lahat ng kapitbahay mo kasi doon pumupunta sa inyo para manood ng TV. Akala ko noon, no, doon na lang umiikot yung buhay ko sa probinsyang ito. Sabi ko, hindi hadlang ang simpleng buhay para mangarap ng malaki. Buti na lang may cable kasi doon ko nakita na may another level up pa pala sa buhay kasi may nakikita akong maraming building sa location na to, no? May mga magagandang cities. Kaya yun, doon nag-start mangarap si Coach Chris. Buti na lang naging mapangarap akong bata noon. O sino yung may mga pangarap noon na hindi natupad ngayon? Charis, tutuparin natin yan. So, naging mapangarap na bata noon. Bukal sa idea na gusto kong ma-experience ang masaganang buhay. O, sinong may mga ganon? Kaya sabi ko sa parents ko,
After high school, imagine that, after high school, gusto ko mag-aral sa ibang bayan. No, pinush nila ako mag-Cebu kasi sa amin, alam nyo ba, pag taga Mindanao ka, Cebu at Manila talaga yan ang gustong puntahan ng mga tao. Gustong-gustong puntahan kasi yun nga, yun yung naririnig natin, yung mga artista na sa Manila, mayayaman sa Cebu. Kaya yun yung thinking ko that time. So hindi hadlang, no, ang pagiging may mas simpleng buhay. Kaya ito yung ginawa ko. Nagpunta po ako ng Cebu. Andito po ako na-expose sa employment mindset. Ano bang sinasabi nila na employment mindset? Ito yung na-expose ako sa mga kapitbahay ko dito sa Cebu, shout out. Sa mga relatives ko sa Cebu, ang sabi nila na try ka lang, no? Try ka mag-apply ng trabaho para may experience, no? Para may experience kasi alam niyo naman, no, pag magpapasok ka, mag-a-apply ka, hahanapan ka na experience. So sabi nila, try lang. That time, ang mindset ko, kumita regardless magkano. Kahit 200 pesos or 150, any, no? Basta kumita lang at maka-experience ng trabaho. Kasi gusto ko ma-expose sa employment. First try, naging quality assurance ako sa isang food industry. May nakarelate ba dito na mga nanggaling sa food industry? For 2 years. Alam nyo ba, okay naman ang sahod. Malaki ang sahod. Alam nyo ba kung bakit? Kasi yung time po is umaabot ng 16 hours kada araw. Kung bata ka pa, kung bata, malakas ka, no, nasa 20s pa, laban sa longer hours, di ba? Again, nag-try ako second time around, naging quality again, quality talaga tayo. Quality assurance again sa isang electronics company. Okay na okay yung time kasi 8 hours lang, no OT. Ba't kulang ang sahod? Limited ang income. Umabot din ako ng 5 years kasi magandang environment, no? 8 hours lang. Pero yun nga, walang kasiguraduhan. Yung walang change ba? Like, hala, 5 years na pala ako. Pero yun pa rin ang nangyayari. Yung tipong nag-iipon ka lang ng ilang taon. Uy, naka 5 years na ako. Like, uy, naka 2 years na ako, 3 years na ako. Pero yun nga, wala ding savings. Third try ko, trainings product sa ibang bansa. Okay ang sahod, but health is hindi. No, kasi ang workloads naging sobrang toxic. Grabe yung pinagdaanan. Kaya ito yung naging turning point ko sa buhay ko. Kahit anong sipag ko, pag wala akong natapos, kasi imagine that, high school ako, nag-Cebu, nagtrabaho, nag-experience ng employment, minimum wage earner pa din ako. Kaya ito yung naging turning point ko sa buhay ko. Kaya sabi ko that time, grabe no, hindi pala din sipag lang ang basihan para mag-increase ang sahod. Doon ako na open na hindi pala dapat dapat yung environment ko na change, na nakita ko yung marami ditong engineers, siguro malaki yung sahod nila, dapat din ganun din ako. Ang manager ko ito yung natapos. So yun yung naging turning point ko na need ko mag-level up at maghanap ng maging degree. Kumuha ng degree. Kaya yung naging degree mindset ko. Sa isip ko, paano ko kaya at that time kasi, after 5 years working, naging parent na ako. Sabi ko, paano ko kaya bubuhayin ang anak ko? Kung sa sahod ko pa lang, hindi na ako nabubuhay. So doon po ako nag-decide. Doon po ako nag-decide na mag-shift ng mind na kailangan ko magtapos ng pag-aaral kasi for sure if matapos ako ng pag-aaral, alam kong mag-i-increase din ang sahod ko kasi pinagtapos ko yan eh. Yun yung mindset ko, no? Have that degree mindset while my anak, nag-aral ulit ako. I took up BSED, no, Bachelor of Secondary Education. And then, ang nakakatuwa, sabay kami, nag-graduate ng anak ko. That time, sabi ko, need ko na bilisan kasi mag-grade 1 na siya. After graduation po, naghanap din talaga ako ng trabaho.
Ayan yung profession na, ayun na yun eh, nasabi ko, may profession na ako, teacher na ako. But since wala pa po akong lisensya, alam to ng mga guro na nandito. Sino yung mga nagguro na nandito na need pa ng 6 months mag-review or mag-wait para makatake ng board exam? And after taking the board exam, magwi-wait pa po tayo ng 3 months bago malaman ang resulta. Kaya what I did, nag-apply po ako diretsyo ng trabaho, Ox. Na ang kagandahan naman is align sa kurso na kinuha ko. So, as an ESL teacher, no, while waiting, dito ko talaga nasabi, o sino yung nakasabi na this is it? Finally, may trabaho na may hope sa mind ko na malaki na ang sahod, bigger company, level up na talaga to, ang ganda ng environment. So, sa mga nakatry ng first work dyan, nasabi mo din ba, hi, finally, makakapag-give back na ako sa parents ko. This is it, finally, malaki ang sahod. But in reality, hindi pa din pala malaki. No? Kung makakakanta ka na lang, na 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 na, meow 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 meow. No, hindi pala. Sabi ko, oh my God, Grace, hindi pala this is it. Ito yung naging another turning point ko. Hindi pala sapat ang pagkakaroon lang ng diploma. Lalo na sa field na pinili ko. Kailangan ko palang mag-level up ng skills, knowledge, para mag-level up din ang income ko. So yun na yun, sabi ko, ay hindi pa pala. Meron pa palang skills, knowledge, no? Umabot ako ng 6 months, 9 months. And then, nakapasa sa board exam, naging licensed professional teacher, nag 1 year. Nag 2 years, nag 3 years, kasi reality check. Hindi madali makapasok sa DepEd. But hindi ako nag-stop ha, while working po. Oh, ganito talaga ako, while working, nagmasteral ako. Kasi pinagsabay ko lahat, kasi gusto ko talaga makapasok sa DepEd. But here, important call from your daughter. Na umabot sa point na wala na po akong time sa anak ko. Sometimes tumatawag yan sa trabaho kasi while may free time ako sa online. Naka-important call yan kasi magkasama man kami sa bahay. But ang bonding time po namin is nasa call, no? Alam mo yung time mo na pag yung kakarampot lang ba 10 minutes, 20 minutes, yun yung lang kaya ko ibigay kasi alam nyo ba? Ito po yung nangyari. Ayan, nandito po ako sa cycle. Kaya nakulong din po ako sa cycle na ganito, like bahay, trabaho, bayad utang, trabaho naman, bayad utang. No, since hindi yung enough yung sahod ko, ang nangyari, work ulit, bayad utang, trabaho, until natanong ko ang self ko again. Ito yung tanong ko, Chris, nandyan ka na sa cycle na may trabaho ka pero hindi sapat, naglo-loan ka, no? Trabaho ulit para makabayad sa loan, walang time. Pagdating sa bahay, tulog na yung anak mo, pagising niya, nasa trabaho ka na. Kaya sabi ko, what's next for you? Kasi nakuha mo na yung diploma mo eh. Nakapagtapos ka na ng pag-aaral. And then na-ask ko din, bakit ba ako nagsisipag? Of course, nagsisipag ako to level up my income para makapag-provide sa pamilya. Andyan yung pumasok yung third turning point ko sa buhay. Saan ako makakahanap ng negosyo na walang income ceiling? Na walang time, na may time ka sa anak mo, ano, may time ako sa anak ko, at may time ako sa sarili ko. Eto na. Dito ko po nakita ang Elites Empire. Ito yung community, community of entrepreneur, mga negosyante, na ang negosyo ay ginagawa online. Ting! Yun yung first thing ko sa buhay ko. Uy, online. Kaya ito po yung negosyo na ginawa ko.
Maliit ang puhunan, malaki ang kaya ibigay na income. Nasabi ko talaga na ito na, answered prayer ko na talaga to Lord kasi nag-pray din talaga ako ng opportunity na Lord, bigyan mo ako ng opportunity na swak sa gusto ko sa buhay. Imagine that. From someone na walang time sa anak, eto yon, walang time sa anak. Tamang video call lang. No? Kasi pagdating sa bahay nga, tulog na siya. Pagising niya, nasa work na ako. Tunaw nakakatan sa mga activities niya sa school. Best yun. Walang namimiss na important milestone niya. May time pa din ako sa sarili ko and then sa kanya. So both kami, parang nasabi ko, ito na yung dream ng mga mommies. Sino yung mga mommies dito na ang dream nila is makasubaybay sa anak. Yung mga teacher na most of their time nasa school o kahit teacher, inaalagaan ibang anak. Pero yung anak natin, napapabayaan, charis lang, no? Nasusubaybayan ang paglaki ng anak. Sabi ko, best feeling to, fulfilling siya sa part ng isang ina as a mom. And then, hindi lang po yan. From someone na nangarap lang na makapunta ng malaking city, like I am from Bukidnon, na walang mga building, to now na nagugusbumps ako na nakarating man sa ibang bansa. Alam nyo ba, no? Yung hindi ka nakarating sa next municipality nyo ba? Meron ba mga tao dito na hindi man lang nakapasyal sa next municipality nila? No, hindi nakarating. Ako po 'yon. Pero doing this business nakapag-Thailand po tayo. Grabe yung imagine that nakikita, ay alam niyo ba nakita na hawakan ko ang elepante na in this lifetime na experience ko siya because of Elite's Empire. At alam nyo ba, buti may cable kami kasi nasa National Geographic ko lang po ito nakikita. But here, pina-experience sa akin ng Elite's Empire. Alam mo yung pangarap mo before, pangarap lang talaga. But here, naging totoo. Pero alam nyo din ba, nung nagkaanak ako, kasi before, no, nagtatrabaho ako, pangarap ko yan pero hindi ko siya nakuha kasi ang yung pera na yun, pera na pang travel, ilalaan ko na lang sa gastusin sa bahay, sa anak, lalo-lalo na at may binubuhay ka. Pero grabe, ito yung business na binigay sa akin, kayang mag-travel kahit, kasi may kita ka, kumikita ka, kasi tinetrabaho mo din. Ito ang kayang ibalik. And alam nyo ba, no, yung someone na kumikita lang ng 14K, ito yung payslip na 14K a month, to hear naka-experience kumita ng 45,000 in one day or isang araw na ginagawa ang negosyo. No, hindi ko sukat maisip man lang ito before na akala ko yung kumikita ng 40,000, 50,000, 100,000 sa ibang bansa yan, nagtatrabaho. But here, binigay sa akin ng Elite's Empire. Sabi nila, totoo yung sinasabi nila. Sinasabi ng mostly sa atin na one decision can totally change your life forever. So sa kakahanap ko ng opportunity, ito po yung naging deciding factor ko at nakatulong sa akin na pwede din makatulong sa iyo. Paano ko ba na-break yung cycle na hindi naman trabaho ang gagawin? Hindi na trabaho ang hahanapin. Kasi ilang beses na ako nag-jump into another work until na-graduate pa. Kaya sabi ko, this time, negosyo naman ang gagawin ko. Hahanapin ko. Kaya, nakaya mag-break ng cycle to having a time sa sarili ko, sa anak ko, sa bagay na gusto ko pa mangyari sa buhay ko, at the same time may income. Ito yung doing something new na kapag mag-level up, kaya mag-level up ba sa income? Kasi this time, kasi ito yung business na tatrabahuin mo din naman. Same sa ginagawa mo na trabaho sa work ngayon. Dito, nilagay ko lang yung sipag ko. No, yung alam niyo ba yung sinasabi nila na compensated na word? Compensated ako sa sipag na binigay ko dito sa negosyo. Kasi kahit anong sipag ko sa work ko before, 14K lang talaga ang kaya ibigay. Yun lang talagang kayang i-offer ng company. Pero kung mag-level up ka sa skills mo,
mag-level up ka sa knowledge mo, you will invest more time, money to get that skill. Pero ang income increase is 1,000. Sinong nakarelate sa mga guro dito na nagbasteral, nag-upgrade kasi gusto ng pa-increase ng income? At alam ko, masipag ka. Sinong masisipag dito? Kasi guro ka. Mga teacher dito, alam ko masisipag yan. Pag sabihing teacher, malupit yan. Kasi kahit sa bahay, dinadala ang trabaho, dinadala ang paperworks. Kahit siguro parents ka na nasa bahay ngayon, masipag ka 24, imagine that 24/7 ka work all around para sa anak mo, sa partner mo, sa pamilya mo. Eto na. Ito yung naging deciding factor ko or deciding factor ng mga guro or empleyado bakit nagnenegosyo from before compare sa ngayon. Before, nagnenegosyo ang isang tao kasi may pera. Before, nagnenegosyo daw ang isang tao kasi may pera sila. Alam mo yung gustong palaguin yung pera na yon to earn extra. Like halimbawa, mindset, may 10K, magnenegosyo ka kapag kasi gusto mo madagdagan ng 1,000, 2,000, 3,000. Mostly nga, ang nagnenegosyo, nagpapalabas or nagnenegosyo before nagpapalabas ka ng 10,000, no? Tapos ang balik is 100, 200. So, ayun siya. Nagnenegosyo kasi may pera. Another is, ito yung mostly walang background sa negosyo. But since may pera, kahit trial and error yan, okay lang, at least sinubukan. Yun yung mga motto ng mga negosyante before. At least sinubukan. Ito yung may mga pamana na kaalaman ng mga magulang na if may 10,000 ka day, nagtrabaho ka man ngayon, magtigom ka, ano ka ng 10K, no? Pwede na yan, pang negosyo. Nakadepende sa budget ko anong pwede i-open. So, ano-ano kaya yung mga negosyo na yon na pwede gawin before? Eto na. Pwede sari-sari store. Ito yung business model natin talaga. Until now, once na magkapera, madaling mag-open ng tindahan agad na halos every esquina na nga sa barangay ninyo, meron ng tindahan. May competition on its finest, yung sinasabi nila. Kasi pag tag 50 pesos ang Coke mo, sa kabilang tindahan, 45 pesos yan. Pero kung malamig sa'yo, sa kanila hindi, panalo ka pa din. Panalo ka pa din. Pegeri, kung may malawak ka na bakuran, no, pwede yan. Pero pag wala, naku, lagot ka sa kapitbahay mo. Bukas na bukas, ipapabarangay ka niyan kasi mabaho. Or karinderya, pag may magaling magluto sa pamilya, sinong magaling magluto sa pamilya? Magiging instant chef ka kahit wala kang experience. No? Magiging instant chef ka. So, kasi nagawa ito ng parents ko. Well, walang masama sa negosyo. Kasi legal at mabuti. Pero, if ikaw working ka right now, 5 to 8, 8 to 5, hindi lang nga 8 to 5 kasi may anong oras ka gumising, 5 a.m., tapos umuwi ka 7 p.m., 15 hours pa din everyday. Ito yung pwede mo gawin, but hindi ikaw ang may hawak sa negosyo. Wala kang control kasi limited ang time mo. Or ikaw ang may control pero wala kang oras. Lalo na if gusto mong magbakasyon pero iisipin mo na lang, sayang naman yung tindahan ko. It will stop as well. No, yung akala ko negosyo pero self-employed pa din pala. Ngayon, pag-usapan natin ang ang deciding factor na bakit nagnegosyo ang isang tao ngayon. Based sa situation. First, nagnenegosyo na po ang mga tao ngayon kasi need ng extra income. Again, gusto ng extra income. Hindi na may pera. No? Wala nang pera pero gusto ng extra income. Ito yung hindi na sapat ang income mo. No? Ang salary is kulang na kulang sa bills at sa mga expenses sa pamilya. Kaya naghahanap ka na ng need ng additional income. Next, magnenegosyo ang isang tao kasi umabot sa point ng buhay nila na 10 years working na, 20 years working na, 30 years working na walang massive change sa buhay. Gustong-gustong makabili ng bahay, lupa, sasakyan, travel, and have savings.
And lastly, ginagamit ang loan privileges para makastart ng business. Kasi before, naglo-loan para palakihin ang bahay, ipaayos sa kusina. Ngayon, smart na ang mga teachers natin yan, government employees. Naglo-loan na yan para sa negosyo na kaya ibalik, no, kaya bigyan ng another source of income, no, income stream. Aside sa overall factor na hinahanap ko before as a qualification, ito po yung factors na hinahanap ng mga empleyado. For me, ito din. Aside sa overall factor, first is mababang puhunan. I can start here with a minimum capital, lower than my salary, kaya kaya mag-start agad. Sabi nila, low risk. Yes, low risk. Kasi pagpasok ko, may balik ito agad. Mas malaki pa sa pinuhunan ko. Flexible income. If may work ka ngayon, it's online. Kaya ko gawin sa free time ko kahit saan man ako sa mundo. Madaling matutunan, doable. Kahit may trabaho ako, ginagawa ko. Kasi madali lang. Easy to follow my step by step. My trainings and mentors, I can say mentors here are well-trained sa industry. Sobrang dami nang natulungan mabago ang buhay from different backgrounds, from different parts of the world kung nasaan ka man. Subok ang system that created more than 200 millionaires. Scalable, ang income habang tumatagal. Habang tumatagal ako dito, lumalaki din ang income ko. Lumalaki ang income na pumapasok. Long-term potential, pwedeng ipangmana. Pwede ito ipamana sa mga anak natin. And that's why I choose Elites Empire. I choose Elites Empire because ito yung nakita ko na negosyo. Ito yung nakita ko na negosyo na kaya ibigay lahat yung factors na hinahanap ko. No, ako man yung walang idea, walang background sa pagnenegosyo, pero hindi man magaling, hindi talaga magaling. Gumaling lang kasi may mga gagaling na mentors. Kaya matutunan, may trainings na kaya mo sundan at pagtatrabahuin mo ito, sobrang laki ang kaya ibalik sa'yo. And ngayon, I'm so excited na mapakinggan mo po yung second speaker natin, isang college professor, teacher by profession for 6 years. Marami din itong pinagdaanan sa negosyo bago nakita ang Elites Empire. No, excited ako paano niya na-break yung cycle na from employment to now having an income na outside the classroom. Paano nag-shift to becoming an entrepreneur. Kaya please help me welcome the Zenkai of Elites Empire, Derek Presto. Good day, everyone, and I would like to say congrats because you are here right now in this kind of Zoom training. Actually, it is an extraordinary experience knowing na yung mga speakers right now are teachers din. And if you are someone who are just like us na talaga naganap na opportunity, well, you are here in the right Zoom event or right platform. Alam nyo ba, grabe, no? Napakaganda ng topic and I know sobrang na-inspire kayo and everything goes well kasi alam nyo ba guys, itong klaseng training na to, wala kang ibang makikita na kagaya nito. And right now, we are talking about breaking the income ceiling, creating income beyond the classroom. Kasi most of us, ako personally, I really prefer to try things over that can help me to get rid of my current situation before na talaga namang very quite challenging. Not so quite challenging, but grabe po, no? But buti na lang, I met this opportunity. By the way, my name is John Derek El Presto. And right now, I am the Zenkai of Elites Empire. I am a licensed professional teacher, 5 years in college, teaching in tertiary level. And right now po, I am part of the Millionaire Circle. But sino ba, or ano ba yung buhay ko before I found this wonderful community, Elites Empire, no? Ayan po, no?
I am someone na lumaki from the land or from the province of Palawan. Oh, grabe no, sino dito yung mga nakakaalam ng mga great beaches from Coron, El Nido, from Puerto Princesa, napakagandang city in the forest, no? The last frontier kung tawagin. And ako po ay bunso sa 4 na magkakapatid. And knowing the kind of situation ng aming family, hindi po kami lumaki na talagang merong golden spoon kung tawagin. Di ba? Kasi sa lugar namin, pag meron kang 20,000 salary every month, mayaman ka na po. Totoo po yan, napakaliit po ng cost of living sa lugar namin. And alam nyo ba, sa ganong klaseng setup ng buhay, sa amin pong 4 na magkakapatid, bilang bunso po, most of my brothers and my sister po, they need to, sabihin natin, they need to sacrifice their own college degree in order for me to finish my school. Alam nyo, hindi po sila nakapagtapos ng pag-aaral. Yung brother ko, yung 2 brother ko, they tend to, sabi nila na hindi na ako mag-graduate, hindi ko natatapusin yung college ko, paralin ko na lang yung kapatid natin na babae. Yung ate ko naman, ganun din ang mindset. Dahil sa sobrang dali at talaga namang ang ganda ng buhay namin. Sabi niya, mukhang hindi nyo kami kayang pag-aralin ng sabay sa college. So, I need to give up. No? Sabi niya, I need to give up my college kahit na graduating na ako, paaralin na lang natin si Bunso. And it turns out po, napakaganda ng kanilang naging desisyon. Talagang tayo po ang nakapagtapos sa pag-aaral. But then, I really salute sa lahat ng mga breadwinner dito. Somehow, no, nagde-decide kayo ng out of your pocket na siguro hindi na muna ako ganito ganyan dahil meron akong sinusustentuhan ganyan. Ganyan din po yung mindset ng mga kapatid ko before. And because of that, nakapag-graduate po tayo and naging teacher po tayo. And I am so happy, no, na right now, yung dati po na inisponsoran, pinaaral ng mga kapatid, ngayon po nakapagtapos tayo ng pag-aaral. And ngayon po, why did I become a teacher? Bakit ako nag-come up sa idea na talagang teacher yung kukunin kong course? Kasi yung mga kuya ko, ang course nila, nasa line ng engineering, nursing, yung sister ko, and then bakit ako nag-teacher? Kasi naniniwala po ako, ang promise ko sa kanila, once I became a teacher, kayo naman po ang papaaralin ko. Alam nyo po ba, good news! Bakit? 5 taon na po ako sa teaching. Hindi ko man po sila nagawang mapaaral or matulungan para makapagtapos ng kanilang college or ng kanilang 4 years course. But then, buti na lang talaga may Elite Empire. Kung makikita nyo on screen, sobrang sipag. Grabe po. Unang taon, pangalawang taon sa pagtuturo, ang dami na nating mga achievements. Nakapag-try din po tayo na makapag-enroll, makapag-pursue ng master's degree, no? But then sabi ko, nahiya na po ako sa nagpapaaral sa akin. Kasi it turns out na yung nagpapaaral sa sarili ko, ako din. Di ba? Kasi syempre, 4 years na nga ako sinuportahan ng family ko. Tapos, pati ba naman sa master's degree ko, sila pa rin, di ba? So, ako na yung nag-sponsor sa sarili ko. Ako na yung nagpaparal sa sarili ko. Pero, sabi ko, kulang na kulang pa rin. Before, ito yung mindset ko. I believe that once I became a teacher, life would be finally become easier. Kasi ang gagawin ko na lang, magsisipag ako, sobrang gagawin ko na lang is mag-aaral ako ulit, just for me to have that kumbaga, job security. Kasi alam naman natin, once naging permanent ka sa pagtuturo, it will take you until 60 years old, 61 years old, maybe somehow. Merong ilan po dito no, na nanonood na up to this point of time, 62 years old, nagtuturo pa rin. So, ang mindset ko that time, pag naging teacher ako, continuously na to, continuous na to hanggang mag 60 years old ako. Hindi na ako maalis, wala na akong end of contract, ang kailangan ko na lang mag-aral ulit, mag-aral, trabahuin, magsipag. And then, sabi ko, after 2 years na nasa employment po ako, sabi ko, nung umpisa, sobrang okay lang. Sobrang okay lang kasi naipasa na sa akin ang corona ng pagiging breadwinner ng family. O dahil ikaw nakapagtapos at may kanya-kanya na kami pamilya, ikaw na ang mag-provide sa ating mga magulang. Yun po yung naging setup ko. On my first 2 years, sabi ko, okay pa. Nasusuportahan ko pa yung mga magulang ko, nabibigay ko pa yung lahat, until lumabot sa point na dito na tayo nagkakaroon ng mga loans, kasi ang request ng magulang, anak, mag-invest ka na mas maaga. You need to buy a lot. You need to buy something na sasabihin mo na meron kang bahay pagdating ng panahon. And alam nyo po ba, yung buhay ko po, alam ko makaka-relate ka. If you are someone who is kumbaga talaga nagigising ng sobrang aga every single day just to kumbaga to work, and then after that uuwi ng pagod,
no? Dala-dala pa yung mga trabaho sa bahay, and financial reality. Habang tumatagal sa serbisyo, lumiliit na ang net pay. And if you are someone who just like me, I tell you, nakaka-relate po ako sa iyo, ma'am and sir. And yan yung exact situation that sabi ko sa sarili ko, hindi pwede na ganito lang. After 3 years, 4 years, 5 years, habang napopromote tayo sa ating trabaho sa teaching career, ang sweldo, hindi ganun ka lumalaki. Maybe merong 1,000, 2,000, 3,000 na tumataas, pero mas lumalaki ang responsibility. Dito na po, napapadala na po ako sa SEA Games, napupunta na po ako kung saan-saang lugar just to attend and conduct trainings, and then sabi ko sa sarili ko, in the end of the day, pag uwi ko ng bahay, alam niyo po yung 250 pesos na yan, yung 250 pesos na yan, that's the only money that I have for Pecha di Peligro. O, sino dito yung mga nasa Pecha di Peligro? Ito yung panahon na 3 days na lang, 5 days na lang bago ka ulit sumahod. And then ang sabi ko, okay na sa akin na meron akong panggasolina for the remaining 5 days bago ako sumahod. Kahit na wala na akong pangkain. Kasi ang gagawin ko, uutangin ko lang yan sa kantin, ipapalista ko na lang, and then mababawas na lang yan sa sahod ko pagdating ng sweldo. Pero sabi ko, hanggang kailan? Hanggang kailan? And that was my turning point. And if you are familiar with this 4 quadrant, alam niyo po ba, the moment I saw this 4 quadrant from Robert Kiyosaki, sabi ko sa sarili ko, from employment, gusto ko makatawid from investment. Kahit wala pa akong pang-invest, I've tried a lot of things like cryptocurrency. I tried buying bitcoins. I tried Axie Infinity, that kind of game play to earn. Sobra, ang dami kong mga sinubukan. I jump from employment to investment, knowing na sabi ko, gusto ko ng easy money. Gusto ko na yung money yung mag-work from me. But without kind of mindset of a business person, it all vanish. I don't have mentors, I don't have community, I don't have someone to ask for, tama ba to, tama ba yan? Parang based on my own research lang. Based on what I saw on internet, yun na lang. And I failed. I tried self-employment. Akala ko noon, business na to ma. Mag-put up tayo ng sari-sari store that later on becomes Sara-Sara store. Bakit? Ang taas ng competition. 2 buwan, 3 buwan lang. Pagkatapos yung kapitbahay mo, may sari-sari store din. Pag kanila bili, pag utang sa'yo. Grabe naman yan, di ba? So I tried din, no, mga ibang traditional businesses, but then sabi ko sa sarili ko, if hindi ako gagawa ng paraan na makatawid from employment at mag-start ng totoong business na leverage, walang mangyayari sa buhay ko. Kaya alam niyo po ba, when I saw Elites Empire, they have that kind of system na sabi ko, perfect! Bakit? It's all online, 100%. We have a team, we have mentors, and it is leverage. Na darating ang panahon, once you build your team, your community, that money will work for you. Alam niyo po, when I saw Elites Empire, everything changed. Dito nagkaroon ng decision making sa sarili ko na ito na yung opportunity na gagawin ko. Because I really realized that job security doesn't always means financial security. Kaya ako, I shared the business opportunity even though pandemic. As you can see on your screen, alam nyo ba, naka-mask pa yan kasi pandemic nga that time. Sabi nga ni Kim Chiu, bawal lumabas. Pero dahil online ang business natin, pag-present ko ng online marketing natin, pag-send ko sa kanila ng link, that time, minimit nila ako just to give the registration. Inaabot nila yung mga registration nila because I know I deserve financial growth too. And I know every one of us deserve financial growth as well. I became open to learn something new. Kaya kung makikita nyo guys, alam nyo po mga ma'am and sir, itong 11,800, this was my first earning. This is my first ever na kinita sa negosyo. I was so surprised. You know why? From someone na kumikita ng 5,000 every month. Oh my God. I saved 2 months of my life. Bakit? I earned this in just 1 day. Not so big enough. But I know to myself, lalaki at lalaki ito. Kasi alam niyo kung bakit? The moment I step forward, at least, na mabago yung financial situation ko, I know, bubunga at bubunga ito.
And I do believe, ganun ka rin, bakit nandito ka, and bakit until up to this point, nanonood ka ng training na to. And what would be the result? Ano yung naging result after that? I have more confident doing the business from someone na nakikipag-meet pa in person sa mga kakilala ko right now kahit hindi ko kakilala. I am confidently enough to share the business opportunity because what happened to us, I do believe it will happen also as well to you na nanonood sa Zoom event na to. Imagine, hindi man tayo magkakilala. Hindi ko alam kung nasaang lupalop ka ng Pilipinas or ibang bansa. But I know this opportunity can really change your life. I am now goal-oriented. Alam ko sa sarili ko na hindi ako habang buhay empleyado. Hanggang kailan ba na mananatili ako sa 8 to 5 job? And right now, I have that growth mindset. Alam niyo po, your current situation is not the problem anymore. Most of the time, it's the way how you think. It's the way how you believe. Na yung akala mo, na yung akala ko before, na yung trabaho ko na, it's long term. Pero when I really saw my co-teachers, 12 years, nagkaroon ng financial struggle, nagkaroon ng health struggle, and they were not able to work again, it stops there. Madali lang sila mapalitan. After a few weeks, meron ulit hired na teacher. And ayaw kong mangyari sa sarili ko yun. And I know ganun ka rin. And if you are someone right now na nag-iisip, oo nga no, ang haba ng serbisyo ko sa trabaho, pero later on, once hindi ko na kayang magtrabaho, merong someone na mag-fill in ng slot ko ngayon. And then ako, if wala akong exit plan that time, paano yung family ko? And congrats because you are smart enough to determine your situation right now. I level up my finances. Alam niyo po ba, sobrang grateful ako sa Elites Empire. Ito po yung huling loan na binayaran ko. It's from our co-op sa school. Nakakatawa isipin na yung supposedly babayaran ko for 3 years, 5 years pa sa trabaho na tapos ko lang po in just 4 months because of this business. Could you imagine? I saved 3 years or 5 years na dapat nagbabayad ako ng utang. But because of Elites Empire, natapos ko lang siya in just 4 months and I became loan-free. And yan yung exact na gusto kong mangyari sa'yo if you do this business opportunity. And doon po ako excited. Anong feeling? Na ikaw naman buo mo na nakukuha yung net pay mo. Habang buo na mo na nakukuha yung feeling mo, meron pang money generating asset na pumapasok sa bank account mo that can help you to save more. Alam niyo po, because of Elites Empire, yung dating pangako ko sa mga kapatid ko, 5 years na nagturo ako, hindi ko man lang sila napa-enroll, hindi ko man lang sila natulungan na makapagtapos sa pag-aaral nila. But this picture, sobrang laki ng parte nito sa achievement ko because of this Elites Empire. Because of this opportunity, 2 sa kapatid ko na pagtapos ko ng pag-aaral. Yung sister ko po, nakapagtapos siya ng midwifery. Right now po, nag-work na siya. Yung brother ko po, nakapagtapos na rin, last year lang. And sabi ko, yung panganay kong kapatid, kuya, gusto pa ba mag-aral? Sabi niya, hindi na. Yung mga pamangkin mo na lang. Sabi niya, okay na ako kasi matanda na ako para mag-aral pa. Pero I am happy kasi 2 sa kapatid natin, natupad mo yung pangako mo na matulungan din sila. And that is something that really priceless. Sobrang priceless po. It's not all about the money, but ano yung feeling na nakakatulong ka na sa family mo? And yun po yung gusto ko ma-experience mo rin this time. Alam nyo, because of Elites Empire, yung dati na hino-home credit natin ng mga cellphone, ng mga gadgets, na ngayon pwede mo nang gamitin as money-making machine na kaya mag-generate sa'yo ng more than your salary. Right now po, na-experience ko po from home credit to right now buying iPhone 13 Pro Max cash. Grabe. Bakit ko sinasabi yan? Bakit ko sinishare to sa inyo? Maybe somehow ganun din yung situation mo eh. Na yung meron lang 0% interest, meron lang 50% off, ginagrab mo na kagad. But what if right now kaya mo nang bilhin yan? Na meron kang asset, no? Because those are asset when you know na kapag itong mga bagay na bibilin mo, it can help you to grow your finances. Alam niyo po, because of Elites Empire, yung dating itinuturo ko lang sa classroom na mga cultural dance, ng mga ganitong klaseng experience, same position, same ng action. That's 5 years ago. But right now, napupuntahan ko na yung exact na bansa. Yung mga bansa natin na mga tinuturo ko lang, mga part lang ng teaching materials ko. Ngayon po napupuntahan ko na personally.
And I am so grateful because hindi ko na kailangang isipin pa yung mga Form 6, yung mga tawag natin diyan, yung mga kailangan nating i-submit para sa mga ano natin, mga travels natin. Hindi ko na kailangang isipin yung mga bagay na pag-uwi ko galing bakasyon. Saan ko na naman kaya kukunin yung mga nagastos ko? 'Di ba? Kailangan ko na naman mag-ipon. This time hindi na. And alam niyo po, dati part ng course ko sa grade 12, mountaineering. Inaakyat ko lahat ng mga kasulok-sulukan, ng mga pinakailalim ng kuweba sa puerto, 'di ba? Tinuturo ko 'yan sa mountaineering class ko sa grade 12. Pero alam niyo po, ang sarap pala sa feeling, no? Na nakakapag-travel ka from someone na mga cave lang sa mga local places sa amin. To right now, naglalakad sa napakagandang mga puno sa Nami Island, visiting the Museum of Cambodia and Vietnam, oh, grabe. And alam niyo po, ang sarap sa feeling na masasabi mo rin sa sarili mo na, ako na next. And yes, the moment na in-accept mo sa mind mo na ikaw na next, I am surely kayang-kaya mo rin. Now, since this is a training, I would like you to ask yourself, 5 years from now, do you see yourself having the same situation right now? And if ikaw yung someone na financial challenge, if you are someone na nag-iisip about your future, about your family, about your mother, your parents, 5 years from now, nakikita mo ba yung sarili? This is not an interview, ha? Alam ko nakikita mo to sa mga interview, naririnig mo to sa mga interview. 5 years from now, where do you see yourself? But this question, gusto ko gawin mo to as personal question. Bakit? Never pa po ako nagkamali. 5 years from now, no? Madadagdagan yung edad mo ng 5 taon. Never pa ako nagkamali dyan, guys. 5 years from now, madadagdagan ng edad mo ng 5 taon. But kidding aside, bakit ko sinabi yon? 5 years from now, edad mo lang ba yung madadagdagan? Your mother, your father is not getting any younger anymore. 5 years from now, ano yung buhay nila? Your kids from now, elementary. 5 years from now, mag-high school sila. 5 years from now, maybe may college ka na. Ano yung buhay na gusto mong ibigay sa kanila? Yung sasabihin ba nila sa'yo, ma, I want to pursue my course. Gusto ko maging doktor. Anak, wag yan. Mahal yung tuition. Ganitong course na lang. Ma, may project ako. Sorry na ka, wala. Ma, need ko magbayad ng tuition. Anak, baka promissory note na lang. If you are not going to decide right now, afford mo ba ma-feel yung ganong experience? If not, assess that, not just acknowledge. You need to assess yourself. Maybe na-acknowledge mo, oo, ito yung situation ko right now. But assess yourself. If hindi ka magde-decide right now, willing ka ba na yun ang gawin mo or yun yung mangyari sa buhay mo for the next 5 years? If not, don't just decide. Maybe you are decided right now, pero hindi ka willing mag-take action. It will not stop in decision making. If you really decide or you have that full decision right now, sa heart mo merong kumagabog na, eto na yun eto na yun. It will not stop there. Maybe na-inspire ka tonight, today, this afternoon, right now, na-inspire ka, but hindi magtatapos doon. Ang kailangan mo ngayon, you need to take action. Diyan mo na malalaman. Diyan mo na makikita that your decision is valid, no? Once you make a decision. And alam nyo ba? Let your breaking point as your turning point. Ito po yung na-feel ko. Sabi ko, I need to break this cycle na. I need to break this cycle na meron akong ceiling na every single month, 15 quincenas katapusan, yung sipag ko hanggang dito lang, 5,000 lang. I need to break it. More than 5,000 yung value ko. And I know ganun din yung value ng sarili mo. Alam nyo, use that as your turning point. Use that as your turning point, ma'am and sir. Break that cycle and create a system. Breaking the income ceiling starts the moment you stop limiting your potential. Huwag mong limitahan yung sarili mo sa trabaho na meron ka. Sabihin mo na hindi mo man tulinya lahat ng bagay ngayon na pag-aaralan basta pagkakakitaan. I tell you, hindi mo rin naman linya ang teaching. I tell you, hindi mo rin naman linya kung anong profession mo right now. But you really decide and take action to try.
Kaya nga, kahit na 10 years, 15 years, pag ginising ka, magturo ka ng ganitong subject, alam mo nang gagawin mo eh. Because inaral mo na siya. Naging part na siya ng system mo. For the 5 years, 10 years, naging okay na sa'yo yung teaching career mo, naging okay na sa'yo yung trabaho mo. Kasi at first, inaral mo rin yan. And right now, if ito ba yung gagawin mo yung opportunity na makakatulong sa'yo, mag-level up yung finances mo, gagawin mo ba? And if yes, congrats. Think about this. If not today, hanggang kailan mo hayaan yung sarili mo na manatili sa situation na meron ka ngayon? And right now, I am so excited to ask you this question. Are you willing to decide and take action today that your future self will thank you for? Sasabihin mo sa sarili mo, salamat self. Buti na lang after that Zoom event, gumawa ka ng paraan. You join Elites Empire, you start the business, and sinipagan mo talaga. Congrats self! Kasi talagang naniwala ka sa pangarap mo. Pinaniwalaan mo yung mga gabi-gabi na iniiyak mo sa sarili mo na gusto mo naman ng financial success. Eto na yun. Decide and take action today. And why now? Because your action today will determine what will happen next. So start today. I am so happy and excited. Sobrang dami na ng buhay na natulungan mo from your career, from your teaching career. Marami ka ng mga estudyante na natulungan maging nurse, sundalo, police, abogado. This time, pangarap mo naman. Ikaw naman this time. And I know your dreams are valid. So start today. Once again, this is John Derek El Presto, the Zenkai of Elites Empire. To God be all the glory. Congratulations, everyone. And welcome to Elites Empire. It's really life-changing. And I can really see myself doing Elites Empire for the rest of my life. From 1 millionaire, ngayon 159 na. Pero saan? At paano nga ba ito nagsimula? Gusto ko magbago yung buhay ko, gagawin ko to. Nag-decide ako, pinanindigan ko din talaga. Katulad ko na mataas yung pangarap pero hindi alam kung paano. Nung nag-unite tayo, yung nag-align tayo, that is the start. Ito talaga yung bumuo talaga ng pagkatao ko. Dami kong bisyo. Thank you for the second life na binigay mo sa akin. Yung isang katulad ko, nabigyan ng pag-asa. Sobrang daming taong na-awaken yung dreams nila, yung soul nila. May pag-asa pala sa buhay. Elites Empire is here for you guys para sama-sama tayo sa tagumpay. And the best is yet to come because as I grow, you grow. Elites Empire is growing larger. Napakarami ng resulta ng community na to. Hindi lang to pangarap ko. Ito yung pangarap ng buong pamilya ko. This is the result ng community na binil out of love. Hindi dahil sa community na to. Kasi dito sa Elites Empire, pag nilagay ko yung sipag ko, pangarap ko ang makukuha ko. And we are going to South Korea with 52 leaders who are from Elites Empire. This will be an amazing trip. So, samahan nyo kami along the way. Ang sarap na experience kaya thank you so much, Elites Empire. Hindi lang to community, but it is a family. The moment na nasa Elites Empire ka, ano man yung pangarap mo, posible na rin siya. You just see Elites Empire at the tip of the iceberg. Hindi mo pa nakikita itong buong bumaba. I want you to live, not just to exist. To Elites Empire, thank you so much kasi binago mo yung buhay May opportunity pala na kahit nandito lang sa Pilipinas. Elites Empire, Purpose ko rin. nagbigay sa akin Bakit ako nabubuhay? clarity. Is to inspire Gano'ng magandang buhay yung more people. nag-aantay sa akin. Ang ating Empire Rising Sun! Sabi nila, I am the youngest female dance calendar owner in the Philippines. Para sa lahat ng mga OFWs. Magandang kwento kabayan. This is your Mr. Intensity. For today, your big boss.
that will really give you inspiration. Inspiration! Kaya mo na pull off because you keep on grinding, keep on doing, keep on practicing until you get it. Finally, we made it! It feels so good that the first time na naging top 1, may 8 po ako kasama na nasa top 20. Mr. Intensity, the Queen of Elite Empire, John Julius. They call her the Iron Lady, the Slayer. AGG, the Empress, Luis Cabrina. Elite Empire, mag-ingay! Another first timer. First time ko na makapunta ng kanino. I want you to experience yung malaking butanding. Makakasama kayo kasi ba? Ay isang limitless! Alam niyo, grabe mahal na mahal po kayo ng mga Dream Squad. I can really see myself doing Elite Empire for the rest of my life.